Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa gitna ng luntiang kagubatan, may nakatirang isang dalagang nagngangalang Maria. Kilala siya sa buong baryo dahil sa kanyang kabaitan at kagandahan. Ngunit bukod doon, si Maria ay napakahiyain. Madalas siyang umiwas sa maraming tao at mas pinipiling maglakad mag-isa sa kagubatan kaysa makisalamuha sa iba. Araw-araw, tumutulong si Maria sa kanyang ina sa pagkuha ng mga prutas at halaman sa gubat. Habang naglalakad siya, sa pagitan ng mga puno at bulaklak, tila nakikipag-usap siya sa kalikasan. Ang mga ibon ay umaawit sa kanya at ang hangin ay marahang dumadampi sa kanyang buhok. Sa kabilang baryo naman, ay may isang binatang nagngangalang Juan. Masipag at mabait si Juan. At balita niya ang tungkol sa magandang dalagang si Maria. Isang araw, nagpasya siyang pumunta sa kagubatan upang makita siya. Habang naglalakad si Maria sa may ilog, bigla niyang narinig ang mga yabag sa likuran niya. Maria! Ikaw ba si Maria? Matagal na kitang gustong makilala. Sabi nila ikaw daw ang pinakamabait na dalaga sa baryo. Namula si Maria sa hiya. Hindi siya sanay na may pumupuri sa kanya. Dahil sa sobrang hiya, yumuko siya at hindi makatingin kay Juan. Ayos lang ba kung samahan kita maglakad? Ngunit sa halip na sumagot, lalong nahiya si Maria. Tumakbo siya palayo at nagtago sa pamakapal na damuhan ng kagubatan. Habang siya ay nagtatago, taimtim siyang nagdasal. Bathala ako po ay napakamahiyain. Nais ko pong maging bahagi na lamang ng kalikasan upang hindi na ako mapansin ng mga tao. Dahil sa kanyang taus-pusong kahilingan, dininig ni Bathala ang kanyang dasal. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kumislap ang liwanag sa paligid ni Maria at unti-unti siyang nagbago. Ang kanyang katawan ay naging isang maliit na halaman na may maliliit na dahon. Nang dumaan si Juan at hinawakan ng halaman, bigla itong nagsara. Nagulat si Juan. Kahiya naman ang halamang ito. Mula noon, ang halamang iyon ay tinawag na makahiya. Kapag ito'y hinahawakan, agad nitong tinutupi ang mga dahon nito na tila nahihiya, tulad ng dalagang si Maria na ayaw mapansin ng iba. At hanggang ngayon, kapag nakita mo ang halamang makahiya sa gilid ng daan o sa kagubatan, makikita mo kung paano ito agad nagsasara kapag hinawakan, paalala ng isang dalagang napakahiyain na naging bahagi ng kalikasan.